sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, February 25, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Ilang progresibong grupo nakagirian ng mga pulis patungo sa EDSA Shrine. 2 umano'y agitator arestado. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Malacanang, bumuelta sa alegasyon ng 18 ex-Marines kaugnay sa umano'y bilyong-bilyong pisong cash deliveries kay Pangulong Marcos. Dating Pangulong Duterte, hindi rin sisipot sa ICC review hearing sa Biyernes kaugnay sa kanyang detensyon. 3 pang luxury cars ng mag-asawang kontratistang Diskaya na isubasta na. Sa kakaiba, Seagull na nasa pool ng football sa isang match sa Istanbul, binigyan ng CPR. At sa showbiz, Kylie Padilla nilinaw ang pahayag ukol sa posibleng pagkandidato ng kanyang tatay na si Robin Padilla sa 2028. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ginunita ng iba-ibang grupo ang ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong Miyerkules. Ayon sa civil society at human rights groups, mas kritikal ang people power ngayon sa harap ng isyu ng korupsyon at kawalan ng hustisya. Nagkaroon naman ng tensyon sa pagmarcha ng ilang progresibong grupo patungong EDSA Shrine. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nagkagirian ng mga miyembro ng iba't ibang progresibong grupo at mga kapulisan. Ito'y matapos harangin ng Quezon City Police District ang mga grupo patungo sa EDSA Shrine. Ayon sa Pangulo ng Bukdurang Manggagawang Pilipino, sinabi ng mga pulis na maaari silang makalapit sa EDSA Shrine pero kailangang iwan ng kanilang mga mikropono, truck na magsisilbing stage at sound system. Hindi naman illegal ang content ang hinahayag namin maningil kay Bongbong Marcos. Kaya hindi dapat yun pinagbabawal. Dahil karapatan yun na manawagan kami singilin si Bongbong Marcos. Hirit ng grupo, tila sinisensor ng mga otoridad ang kanilang pagtitipon. 2 linya na dito sa southbound area ng EDSA ang okupado ng grupong bayan para sa kanilang isasagawang programa patungong EDSA Shrine at hindi na sila tuluyang napigilan ng Quezon City Police District at nagkaroon na nga ng balyahan mula sa grupong bayan at sa kapulisan. Makapunta lamang sila ng EDSA Shrine. Kaya nakalusot pa rin ang grupo sa barikada. Sa bahagi naman ng People Power Monument ay mapayapa ang takbo ng programa. Nagkaroon ng pag-aalay ng bulaklak mula sa National Historical Commission of the Philippines at present din mula sa Tindig Pilipinas ang apo ni dating Pangulong Corazon at Senador Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. Ang mensahe niya ngayong anibersaryo ng EDSA People Power. Ikulong ang lahat ng mga kurakot. So syempre yun yung panawagan ng lahat ng Trillion Peso March. Nasa atin ang kapangyarihan, nasa atin din yung tungkulin na mamunod dito sa ating bansa. At malinaw na dahil bumabalot sa atin ngayon yung napakalalang krisis ng korupsyon, pang-abuso sa karapatang pantao. Dumalo rin ang mga miyembro ng civil society groups at mga mambabatas. Simula 2016, naglaho ang lahat ng itinanim ng EDSA. Naglaho yung maganda, naglaho yung katotohanan, naglaho simula nung patayan ni Digong ang magaganda, malilinis at naging marahas at madugo. Yun ang pilit nating binabawi
ngayong EDSA 40. Lahat na ng mga mahalagang issue sa atin, lalo na yung issue ng pananagutan, yung issue ng hustisya. Magkaisa po tayo at hindi po tayo titigil para mapanagot natin yung mga may kasalanan sa ating bayan. Ayon naman sa PNP, walang naagrabyado sa EDSA anniversary celebrations. Ang situation ay peaceful, wala pa namang report na any untoward incident. Giit naman ng mga progresibong grupo, lalong mahalaga ang pagunita ng People Power Anniversary ngayon sa gitna ng korupsyon sa flood control projects at sa harap ng confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Kaugnay niyan, arestado ang 2 individual dahil sa umano'y pananakit sa mga pulis bago ang pag-arangkada ng mga pagkilos sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon sa PNP, nangyari ang insidente habang nagmomobilisa ang ilang grupo sa EDSA southbound lane kanto ng Rochester Street nitong Miyerkules ng hapon. Kapwa nasa 8 edad ang lalaki at babae na naaresto pero hindi pa tinukoy ng pulisya ang kanilang pangalan habang kinukumpirma ang grupong kanilang kinabibilangan. Una nang inireport ng bagong alyansang makabayan ang umano'y pagharang ng pulisya sa kanilang programa at kanilang dalang truck na gagamitin sanang entablado. Paliwanag naman ng Eastern Police District, walang permit ang grupo at may truck ban sa EDSA. Nakalagpas din ng kalaunan ang mga grupo sa barikada ng pulis na tinapatan naman ng maximum tolerance ng kapulisan. Sa huli, sinabi ng PNP na isolated case lang ang insidente at mapayapaan nila sa pangkalahatan ang naging pagdiriwang na dinaluhan ng aabot sa 6,000 tao. Kinilala ng Malacanang na mananatiling bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas ang 1986 EDSA People Power Revolution sa kabila ng pagdeklara sa February 25, 2026 bilang Special Working Day. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, hindi mabubura ang tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino noong panahon ng EDSA. Wala pa namang opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng ika-40 anibersaryo ng People Power. Samantala, sinabi ng palasyo na aaralin ng Pangulo ang mga panukalang batas na nagnanais na ideklara muli ang February 25 bilang non-working holiday sakaling maisumite na ito sa kanya. Hindi ito mabubura. Hindi mabubura kung anong naganap noon, ang katapangan ng mga Pilipino, ang pagtanggap sa pangyayari. Hindi po yan mabubura sa history. Bumuelta ang Malacanang sa 18 umano'y dating Marine na nagsabing naghatid umano sila ng mali-maletang laman ang daan-daang bilyong pisong halaga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para naman kay Presidential Sister at Senator Amy Marcos, dapat manumpa ang naturang Marines sa kanilang salaysay. Alamin sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Humarap sa vloggers at ilang miyembro ng media nitong Martes sa San Juan City, si Atty. Levy Baligod kasamang 18 nagpakilalang dating Marines at dating tauhan umano ni resigned Congressman Saldico. Sila umano ang bagmen na taga-deliver ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos ang halaga sa bahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Miyerkules bumuelta ang Malacanang at iginit na walang kwentang script ng akusasyon laban sa Pangulo. Hindi pang award-winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. So, sino ba ang nasa likod nito? Ayon pa sa umunay bagmen, nagbigay sila ng $2 million kay dating Senador Antonio Trillanes IV para umano sa ilang International Criminal Court personnel na nag-iimbestiga noon sa drug war ng Duterte administration. Walang duda na si Saldico at si Sunny Trillanes ang nagpabayad ng kanilang mga hotels, etc. Yung ICC investigators ay hindi nag-conduct ng isang bona fide, yung totoong investigasyon. Marin itong pinabulaanan ni Trillanes at iginiit na magsasampa siya ng cyber libel complaints laban kina Baligod at sa mga Marines. Duda ang ilang senador sa timing ng naturang mga alegasyon kaugnay sa flood control fund scandal.
Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, posibleng ito'y para guluhin ang confirmation of charges hearing laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Si Senador Amy Marcos naman, nag-ain ng resolusyon para paimbestigahan ang issue dahil mas magandaan niyang under oath na sabihin ng mga dating Marines ang aligasyon. Ikinabahala rin ng Senadora ang aligasyong tumanggap umano ng bayad ang ilang ICC personnel. Pwede ba naman nating sabihin na bias yan o binili yung ebidensya, contaminated ba yan? Ano ba ang status niya? Ano ba ibig sabihin yan? Tapos maya't maya, inaabutan pa ng paper bag at kung ano-ano pang pandagdag daw sa kanilang, sa kanilang chibog, tirahan, kung saan-saan lakad nila, nakakagulat naman yung ganun. Sinabi naman ng Philippine Navy na 4 sa 18 nagpakilalang dating Marines ay hindi bahagi ng Navy o ng Philippine Marine Corps. Nakatakdang namang isumite ng kampo ng dating Marines ang kanilang sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman sa mga susunod na araw. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga tao na silang kinakausap at nasa isip para sa posibleng pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 national elections. Sa isang fireside chat sa ASEAN Editors and Economic Opinion Leaders Forum, sinabi ni PBBM na ang susunod na leader ng bansa ay hindi dapat nakatutok sa politika, kundi sa edukasyon, kalusugan at pagkain ng mga Pilipino. Ayon pa kay Marcos, may mga exceptional na pangalan sa loob ng gobyerno na kanyang tinitingnan pero wala pa ang planong pag-endorso. Dagdag pa ng Pangulo, timing is everything. It's much harder to bring to a presidential level someone who has not been involved in politics ever. It happens, but it's not that easy, especially in the highly political atmosphere that we have here in the Philippines. Mahigit 2 taon nga bago ang 2028 presidential elections, ibinunyag ni dating Senator Antonio Sonny Trillanes IV na may mga grupong tinatawag niyang middle forces na nagsisimula ng tumingin sa mga posibleng kandidato sa pagkapangulo. Ayon kay Trillanes, kabilang sa pinagpipilian ng mga grupo sina dating Vice President Leni Robredo, Senator Bam Aquino at Senator Riza Ontiveros. Sinabi pa ng dating mambabatas na susuportahan niya ang sinumang mapipili. Samantala, iginiit naman ni Trillanes na walaan niya siyang balak tumakbo sa anumang posisyon sa ngayon. Kung sino man mapipili sa kanila ay itutulak natin. Personally, mas gusto ko sana si Senator Riza, but kung sino man ang mapagpipilian, di doon tayo. Dumalo lang, ginawan na ng istorya. Nagtungo lang ang taga-suporta at kapamilya ng mga biktima ng drug war sa pre-trial hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa Netherlands. Pero muli silang nabiktima sa isang disinformation campaign online. Sa post nga ng isang Kathy Binag, may bit-bit na mamahaling mga bag ang mga taga-suporta at pamilya ng EJK victims. Pero ginamitan lang pala ito ng artificial intelligence para i-edit. Agad sinita ng fact-checkers at ilang rights lawyers ang naturang vlogger at inireport sa pagpapakalat ng malisyosong impormasyon online. Ipinagtabi rin ang AI-generated photo sa orihinal na larawan. Hindi na makikita ang naturang post sa Facebook ngayon pero tumabo muna ito ng 18,000 shares at 76,000 na reaksyon. Nananawagan si Senator Christopher Bongo na dapat dumaan muna sa hukuman dito sa Pilipinas ang anumang proseso bago payagan na isuko ang sinumang Pilipino sa dayuhang mga otoridad. Suportado ni Go ang ipinapanukalang Senate Resolution No. 307 na layong bigyan ng pagkakataon at sapat na panahon ang sinumang Pinoy na gamitin ng lahat ng legal remedy sa Pilipinas bago siya i-extradite o isuko ng pamahalaan.
Isinusulong ang naturang resolusyon ng minority bloc sa Senado kasabay ng pagtukoy kay Go at sa kaalyadong si Senator Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrators sa crimes against humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nakatakda namang sumalang sa interpellation ng resolusyon sa Lunes, March 2. Sa ibang balita, aabot sa 6 na bilyong pisong mahigit ang halaga ng shabu na nasamsam ng PDEA at PNP matapos madiskubre ang isang malaking clandestine drug laboratory sa isang warehouse sa Barangay 20 Reales, Valenzuela City. Nagsimula ang operasyon sa isang buy-bust February 22 kung saan naaresto ang suspect na kinilalang si alias JP matapos umanong magbenta ng 500 gramo ng shabu sa halagang mahigit 3 milyong piso sa isang undercover na ahente. Dahil sa transaksyon, nadiskubre ng otoridad ang Shabu Lab kung saan nasabat sa raid ang daang-daang kilo ng shabu at iba pang drug paraphernalia. Ayon sa PDEA, isa ito sa pinakamalaking drug lab discovery sa mga nakaraang taon. Patuloy namang pinaiigting ang intel-driven operations laban sa illegal na droga sa buong bansa. Lily Collins as Audrey Hepburn. Bibida ang Emily in Paris star na si Lily Collins sa 1961 classic movie na Breakfast at Tiffany's. Inanunsyo yan mismo ng aktres sa Instagram. Ayon sa ulat ng Deadline, ang production company mismo ni Collins na Imagine and Case Study Films ang bubuo ng pelikula. Base ang kwento sa pinakamabentang libro ni Sam Watson na Fifth Avenue 5 AM na pinagbidahan naman ng iconic Hollywood actress noong 1950s at 60s na si Audrey Hepburn. Tungkol ito sa isang napakaganda pero mahiwagang sosyalistang taga New York na nagsimula sa isang hindi inaasahang pag-ibig sa kanyang kapitbahay na si Paul Barjack na isang manunulat. Wala pang detalye kung kailan ipalalabas ang pelikula at kung sino-sino pa ang makakasamang artista. Susunod, 3 pang luxury cars ng mag-asawang kontratistang Diskaya na isubasta na. Usapang full recovery ng assets, makakamit na ba? At Seagull na tinamaan ng bola sa gitna ng football game sa Turkey, binigyan ng CPR. Nailigtas kaya? Diyan lamang po kayo magbabalik ang Balitang A to Z. Kontrolado na ang isang sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay 655, kanto ng Cabildo at Anda Street sa Intramuros, Maynila na sumiklab nitong Miyerkules ng hapon. Sa report ng Bureau of Fire Protection, alas 5 ng hapon nang itaas sa first alarm ang sunog na mabilis nagliyab at kumalat, dahilan para agad umabot sa fourth alarm bago mag alas 5:30. Sa huling update, wala pang naiulat na nasaktan sa insidente pero tinatayang 300 kabahayan at aabot sa 600 pamilya ang naapektuhan. Iniimbestigahan ngayon ang naging sanhi ng insidente, kabilang ang alegasyong isang dating convict nakakalaya lang ang nagsimula umano ng apoy, dala ng galit at selos matapos malamang iniwan na siya ng kanyang asawa. Nananawagan naman ang kalapit na Immaculate Conception Parish San Agustin Church ng tulong at donasyon para sa mga nawalan ng tirahan sa naturang sunog. Matapos maibenta nung nakaraang auction ng sikat na Rolls-Royce Cullinan, 3 pang Diskaya luxury cars ang naibenta na rin ngayong Miyerkules. Pero sa kabila nito, aminado ang Bureau of Customs na malayo-layo pa ang eksena sa full asset recovery. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohan. The full amount of 6,620,000. Alinsunod sa mandatong restitution kaugnay ng korupsyon sa flood control project sa bansa, muling nagsagawa ng public auction ang Bureau of Customs ngayong Miyerkules para maisubasta ang nasa 7 pang luxury cars ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Diskaya.
3 rito ang naibenta na, kabilang ang Lincoln Navigator 2024 na nabili ng Cantineta Espresso Concepts sa halagang 6.9 million pesos. Nabili naman ng Igorot Stone Kingdom Incorporated ang Cadillac Escalade ESV sa presyong 6.6 million pesos. Ito rin ang nakabili ng pamosong Rolls-Royce Cullinan noong ikatlong auction. Pag merong Rolls-Royce, meron ding Cadillac kasi mga status symbol yung mga sasakyan na yan eh. Bumaba kami at nakibid dito sa Cadillac na bulletproof eh. Aniya, Gagawa kami mga Igorot, pride namin nagagawa ng Igorot Car Museum. I-display namin yung mga sasakyan na yan. We are supporting the government's bid to recover ill-gotten wealth. habang sa ika-4 na pagkakasali sa public auction, nabili na rin sa wakas ang Bentley Bentayga 2022. 2 kumpanyang nag-agawan sa sasakyan, ang La Central Jewelries at TDY Consumer Goods Trading. We heard a confirmation from TDY Consumer Goods. They accepted the new floor price of 12,178,174.15. La Central Jewelries concede and TDY Consumer Goods Trading got the winning bid. Ayon kay Customs Deputy Chief of Staff Attorney Chris Bendijo, inaasahan na nilang hindi lang isang interesado sa naturang sasakyan. Sa kasalukuyan, sold out na lahat ng first batch ng fur-fitted Discaya cars, habang 4 sa bagong batch nito ang hindi pa rin nabibili. Ang na-observe nyo kanina is what you call clustering, no? So this happens when there are 2 bidders and the difference between their 2 bids is less than 10%. Kapag yun ang nangyari, the BOC will set a new floor price by increments of 3%, kaya pataas siya ng pataas. Aminado rin ang ahensya na bagaman nabebenta na ang mga sasakyang mula umano sa nakaw sa kaban ng bayan. In terms of recovery, malayo-layo pa tayo doon sa universe of the assets that are being retrieved by the government. Habang ang 5 namang luxury at high-end cars na nasamsam mula sa magkakaibang Pogo Hub raids, bigong maibenta. Kabilang dyan ang Ferrari SF90 Stradale, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz G650 V12 by Turbo, BMW XM at Lexus LX570. Ngayong ika-4 na auction, umabot sa 25.37 million pesos ang total collection ng ahensya. Habang pumalo naman sa mahigit 100 milyong piso ang nalikom ng customs mula sa nabentang Discaya luxury cars. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Sumalang na sa period of interpellation ng panukalang batas ni Senator Joel Villanueva na target proteksyonan ng mga individual mula sa anumang harassment at pamamahiya ng mga kolektor ng kanilang utang. Ipinunto ni Villanueva na siyang chairperson ng Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies ang libo-libong reklamo ukol sa mapagmalabis na pamamaraan ng pangungolekta ng mga lending companies at loan applications. Anya, mapang-abuso ang taktika ng ilan, pero paglilinaw ng senador, hindi nangangahulugan na kukonsitihin ng panukalang batas ang mga mamamayan na takbuhan ang kanilang mga utang. Target lang nitong maitakda ang konkreto at tamang pamamaraan ng koleksyon ng utang. Ang utang ay obligasyon po ito. Ang nais makamit ng panukalang batas na ito ay hindi po ito gamitin ng mga abusadong kolektor para ipahiya at magbigay ng death threats at ipahiya yung buong pamilya at i-transform yung obligasyon na utang to a kasalanan, Mr. President. Yung proposed measure po does not prohibit collection. We would like to emphasize that even further. It prohibits only abuse. Muling tumanggi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa nakatakdang pre-trial hearing ukol sa kanyang detention sa Biyernes, February 27. Ito ay matapos igiit ng kanyang abogado nga si Attorney Nicholas Kaufman na walang batas na nagsasabing obligado ang nasasakdal na dumalo sa mga pagdinig. Sinabi ng pre-trial chamber noong February 20 na kinakailangan magsumiti ni Duterte ng isa pang waiver kung plano nitong muling
hindi dumalo sa naturang pagdinig. Naisumiti na ang letter na yan sa araw na ito at sa kabila nito maitutuloy naman ang hearing hinggil sa crime against humanity ng war on drugs ng Duterte administration. Hindi umano masisisi ni Senator Amy Marcos si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mahigit 3 buwang pagliban nito sa Senado dahil kulang anya sa kasiguruhang poprotektahan siya ng kapulungan sa harap ng issue niya sa International Criminal Court. Giit ng senadora, dapat may malinaw na assurance na ipagtatanggol ang mga senador na hinaharap ang mga kaso sa ibang bansa. Naharap ngayon si De La Rosa sa isang ethics complaint habang patuloy ang mga ulat ukol sa posibleng warrant of arrest laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong administrasyong Duterte. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun eh. Atat na atat magtrabaho yun. Ang aga-aga pumasok. Parating nakababad sa lahat ng committee hearing. Ang hilig-hilig na magtrabaho yun. Wala sa katawan nun na hindi magtatrabaho. Ang problema, hindi siya nakakasigurado na bibigyan talaga siya ng proteksyon. Pinabulaanan ng Philippine Navy ang pahayag ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Babe Romualdez na nakapagtayo na umano ang China ng military base sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Navy spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, wala pa rin namomonitor na anumang konstruksyon sa lugar, bagamat patuloy ang presensya ng mga sasakyang pandagat ng Chinese Coast Guard, Navy at Maritime Militia. Sinabi din ng AFP na pinalakas na nila ang maritime domain awareness maging ang patrolya at suporta sa mga isla para masiguro ang seguridad at maprotektahan ang teritoryong pag-aari ng Pilipinas. Matatandaang mula February 15 hanggang 22 na momonitor ng militar ang 9 na Chinese vessels na iligal na nakalagi sa Bajo de Masinloc at 9 pa sa ibang bahagi ng West Philippine Sea. Ito'y kahit na nasa loob sila ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Mas lalong uminit ang pagdinig sa Senado matapos payuhan ni Senator Loren Legarda si Senator Rodante Marcoleta na mag-aral ng Masters sa National Security para mas maunawaan ang kasaysayan ng Spratly Islands. Nangyari ito matapos questionin ni Marcoleta ang pagkakadiskubre ni Thomas Cloma sa Kalayaan Island Group na nauna nang binanggit ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ayon kay Legarda, hindi pa huli para kumuha ng kursong ito at binigyang diin na dapat nakabatay sa tamang kasaysayan ang mga pahayag ng mga mambabatas ukol sa West Philippine Sea. Giit naman ni Marcoleta, papayag siyang kumuha ng kurso kung hindi isasama ang isyu ni Cloma. Pero sagot ng senadora, ito ay base sa kasaysayan at katotohanan. 1946 nang igiit noon ni Vice President Elpidio Quirino na bahagi ng Pilipinas ang mga tinatawag na Southern Islands o Kalayaan Island Group. 1947 naman natuklasan ng Pilipinong manlalakbay na si Thomas Cloma ang mga walang naninirahang isla sa Luzon Sea o South China Sea at formal na pinangalan ng Free Territory of Freedom Land noong 1956. Ipinagmalaki ni US President Donald Trump ang mga umano'y pag-unlad sa ekonomiya at ang kanyang papel sa mga international conflict sa kanyang State of the Union address nitong Martes. Isinagawa ang address sa gitna ng humihinang suporta kay Trump sa mga survey kaugnay ng ekonomiya habang papalapit ang midterm elections na posibleng magbago sa kontrol ng Kongreso. Tinutukan ng Pangulo ang isyu ng cost of living kasunod ng desisyon ng US Supreme Court na ibasura ang ilang taripa na bahagi ng kanyang economic policy. Pinagtuunan rin ang posibleng military action sa Iran at ang patuloy na shutdown ng Homeland Security Department. Pinuri naman ng ilang Republicans ang kanyang talumpati lalo't ito ang kauna-unahang opisyal na State of the Union ni Trump sa kanyang ikalawang termino. Sa pambihirang pagkakataon, isang seagull ang tinamaan ng football
sa kalagitnaan ng isang amateur playoff match sa Istanbul, Turkey nitong linggo. Sa video, nasaksihan ng mga manonood kung papaanong bumagsak ang ibon matapos ang clearance kick ng goalkeeper. Agad namang nagbigay ng emergency CPR ang football captain sa naturang ibon. Nang muling huminga ang seagull, dinala ito sa medical staff na nagbigay ng karagdagang pag-aalaga pero napinsala ang pakpak nito. Bagamat tatalo sa match ang nag-rescue, masaya naman silang nakapagligtas ng buhay ng isang ibon. Sa aming pagbabalik, Kylie Padilla, nilinaw ang pahayag na aalis na ng Pinas kung tatakbo ang amang si Robin Padilla sa VP race. At isa na namang ibon, Serpent Eagle naman, na-rescue matapos ang malakas na pag-uulan sa Sarangani Province. Huwag bibitiw, tutok lang sa balitang A to Z. Nilinaw ng aktres na si Kylie Padilla ang nagtrending niyang pahayag na aalis na lang siya ng Pilipinas kaugnay sa posibleng pagtakbo ng kanyang ama na si Senator Robin Padilla sa pagka-vice-presidente sa 2028. Ano kayang paglilinaw yan? Samantala, Liza Soberano, stunning bilang stage presenter sa Annie Awards sa California, USA. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Muling nagsalita ang aktres at anak ni Senador Robin Padilla na si Kylie Padilla hinggil sa viral issue tungkol sa kanyang pahayag sa posibilidad na tumakbo ang kanyang ama bilang Vice President sa 2028 elections kung may basbas umano ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-ugat ang issue sa isang ambush interview ng isang media network habang nagpo-promote ng kanyang bagong pelikula. Dito tinanong si Kylie kung ano ang reaksyon niya sakaling magbisi nga ang kanyang ama. Ang walang kaduda-dudang tugon ng aktres, aalis na ako ng Pilipinas. Sabay tawa na agad naging usap-usapan online. Umani naman ang samot-saring reaksyon nito sa mga netizen. Agad namang nilinaw ni Kylie sa kanyang Instagram story na ang sinabi niya ay hindi para siraan o insultuhin ang ama. Ayon sa aktres, ang pahayag ay bunga ng kanyang pagnanais ng tahimik at payapang buhay at hindi dahil sa siya ay tutol sa anumang desisyon ng kanyang ama. Dagdag pa ni Kylie, bagamat hindi niya masyadong binigyang diin ang politika sa nasabing interview, inihayag niya ang kanyang tiwala sa judgment ni Robin bilang ama at bilang isang leader. Samantala, bida si Kylie sa pelikulang The Lotto Winner kasama ang batikang aktor na si Albert Martinez. In Her Majesty Presenter, mala prinsesa ang atake ni American-Filipina actress Liza Soberano sa kanyang pagdalo sa Annie Awards sa Los Angeles, California, USA nito lamang February 21. Sa Instagram, ibinahagi ng actress ang ilang larawan kung saan proud na flex niya ang kanyang gown with caption, "Definitely felt like a princess." Suot ang detailed pink dress paired with a sky blue blazer, stunning ang ganda ni Liza na parang ang prinsesa. Si Liza ay isa sa nagsilbing stage presenter sa 53rd Annie Awards kasama ang Forgotten Island director Joel Crawford at Filipino-American filmmaker Januel Mercado. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Good news! Matagumpay na nailigtas ng mga otoridad ng San Roque Amba ang isang serpent eagle na nahulog mula sa punong santol matapos ang malakas na ulan sa Maitum, Sarangani Province noong Lunes. Ayon sa ulat, agad na nasagip ang isang residente ang ibon para maiwasan ng karagdagang pinsala. Nasa kustodiya na ng mga wildlife personnel ang agila at sumasailalim sa mahigpit na monitoring at rehabilitasyon. Muli namang ibabalik ang ibon sa natural nitong tirahan, oras na makabawi ng lakas at maideklarang malusog.
Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ng ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Miyerkules ay mula sa unang babaeng Pangulo ng Pilipinas na nagpanumbalik ng demokrasya matapos ang diktadoryang Marcos Sr. Siya ay si Corazon Aquino. Paalala niya, mas malakas ang pananampalataya ng mamamayan sa demokrasya kaysa sa anumang hukbo. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako, si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas.